Nasa proseso na ang annulment nila. Alam ng lahat na akong mahal ni Lucif. Hindi ba babe? Kumpiyansang sabi ni Angela. Yes, Miss Angela. Saksi po ko sa pagmamahalan niyo ni Sir Lucif. Welcome po, Annie Jovi, ang number 1 sip-sip sa department nila. I'm so happy to be back. Buti na lang at may mga natitira pa akong kaibigan. Matagal ako nawala. Hindi ko alam na may umagaw ng lahat sa akin. Dahil nandito na ako, our department will surely soar high. Magtutulungan tayo upang tulungan ng aking asawa sa pagpapalago ng LD Corporation. Anunsyo ni Angela na tila ba nagpatawag ng meeting. Pumalakpak si Jovi, kaya nagsunuran na rin ng iba. Miss Angela, naabutan ko din kayo. Kung naalala nyo, magkatabi po tayo ng table. Welcome po. Sana po, hindi na rejected ang ipapasa nyo sa inyong pagbabalik. Banat ni Tina. Abat, gusto mo bang? Umusok ang ilong ni Angela. Guys, back to work na. Ani Lena na mapansing aatakihin ng babae si Tina. Rose, papadalhan pa kita ng iba't ibang kulay at design ng sapatos na ganyan. Lumabas na si Lucif. Babe, wait! Napapirmahan mo na ba ang annulment papers kay Rosalie? Habol ni Angela. Miss Rose, heto pong manggang pinabili ninyo. Masarap po ang bagoong na nabili ko. Mukhang naglilihi po kayo sa dami nito. Napahinto si Lucif at Angela na madinig ang sinabi ng cleaner na si Aling Bining. Tila siya natuklaw ng ahas at napatigil din siya. Hindi niya magawang lumapit upang kuhanin ang manggang ipinabili. Aling Bining, maraming salamat po. Sa akin po ito. Nautusan ko lang po si Rose na magpabili. Ani Lena na kinuha ng mangga. Nagkatinginan silang magkaibigan. Hindi na siya pwedeng magtagal. Natitiyak niyang ilang araw pa'y mabubuking na siya. Mas malaking gulo kapag nagkataon. Naglakad na palayo sina Lucif at Angela. Kung titignan ay bagay na bagay ang dalawa. Rose, bakit mo hayaang maagaw ni Angela si Sir Lucif? Ikaw ang Mrs. Donovan ngayon. Bulong ni Tina. Walang agawang nangyayari. Una pa lang sila na magkasintahan. Para namang hindi mo alam ang nangyari. Mukhang may gusto na sayo si Sir Lucif. Akala mo ba hindi napansin ng matalas kong mata? Ang mga tinginan yung dalawa? Tapos may holding hands din kayo under the table. Natatawang sabi nito. Shh! Baka may makarinig sayo. Saway niya. Huwag kang mag-alala. Safe ang secret nyo sa akin. Naku Tina, napakadaldal mo. Alam ko naman kung anong dapat sabihin sa hindi. Mapagkakatiwalaan mo ko. Gusto mo? Ibuli natin si Angela para umalis dito. Naku, wag na. Hindi mo kilala si Angela. Baka mapag-initan ka pa. Inaayos ang table na pupwestuhan ni Angela na katabi niya. Hindi pa man ay sumasakit ng ulo niya. Mabuti na lamang at hindi ito nagpakita ulit ng araw na yun. Kinabukasan ay alas 9 nang dumating si Angela. Napakabango at ganda nito na tila ba may dadaluhang special event. Abala silang lahat. Good morning. Nitong masayang ibinaba ang bag sa table habang umiinom ng mamahaling iced coffee. Nadatnan siya nitong nag-drawing. Hindi maganda. Very common. Komento nito mula sa likuran habang nakasilip sa ginagawa niya. Huminga siya ng malalim. Ayaw niya maging kamukha nitong anak niya. Deadman na lang bago niya pa ito mapaglihihan. Umupo itong muli sa swivel chair. Binuksan ito ang drawer at may mga ipis na lumabas mula sa loob. Napakalakas ang hiyaw ng babae. Sa lahat ng peste, ipis ang pinandidirihan nito. Napatingin siya sa katabing si Tina. Nakita niyang pigil ng ngiti nito. May hinalang na buo sa isip niya. Mukhang ito ang naglagay ng ipis. Sino naglagay ng madaming ipis sa drawer ko? Malinis ang opisina. Imposible may mabuhay na ipis. Makakatikim ang gumawa nito. Rosalie, ikaw ang naglagay ng ipis sa table ko, ano? Angela, masama ang mambintang, lalo na't wala kang ebidensya. Aniya, kinuha nito ang cellphone at tinawagan si Lucif. Babe, they are bullying me. May naglagay ng ipis sa drawer ko. Tulungan mo ko, na-stress ako. Bawal sa akin ng ma-stress. Magkaka-rashes ako. Puntahan mo ko, nauna. Ilang minuto lang ay nandun na si Lucif. Sinalubong ito ni Angela. Babe, si Rosa naglagay ng ipis. Sigurado ako. Wala namang magkakalakas ng loob na gawin sa akin ang ganito. Siya lang naman ang galit sa akin. Dapat nga akong magalit sa kanya. Dapat tingin si Lucif sa kanya. Just let it go. Baka dahil bago ay na-stuck at pinamahayan ng ipis ng table. No, hindi ako papayag na pagtripan ako ng kung sino lang. I am Mrs. Lucif Donovan. Miss Angela, advance kayo mag-isip. Sa bagay, power of manifestation.
Banat na naman ni Tina. Kinurot niya ito sa tagiliran. Teka, baka ikaw ng hampas lupa ka naglagay ng ibis sa drawer ko. Natigilan si Tina, nawala ng kulay ang labi nito. Kurt, get the CCTV camera footages. Sa oras na malaman ko kung sinong gumawa nito, dedemanda ko for ruining my mental health. Tungayaw ng babae. Tumaliman naman si Kurt. Sa sulok ng mata niya ay nakita niyang pagyakap ni Angela kay Lucif. Heto na pong kopya ng CCTV. Ani Kurt at tinabot ang tablet kay Lucif. Napahawak na mahigpit sa kamay niya si Tina. Wait, hindi na kailangan panoorin pa yan. Ako naglagay ng ipis. Amin niya sa kasalanang hindi niya ginawa. Natitiyak niyang mawawalan ng trabaho si Tina. Ito ang breadwinner ng pamilya nito. Walang hiya ka? Sabi ko na nga ba't ikaw ang may gawa nito? Agad lumapit si Angela sa kanya. Nakita niyang paglipad ng palad nito. Ngunit sinaloto ni Lucif bago pa sumahit sa kanyang pisngi. Tama na yan. I'll give her a punishment. Anitong dinala siya sa conference room. Tinalak nito ang pinto. Teka, anong parusang naghihintay kay Rose? Maring halik at mahigpit na yakap ba? Ani Tina na may kilig. Namulang mukha ni Angela. Napasunod to sa conference room ngunit nakasarang steel door. Sinara ni Lucif ang pinto. Kumabog ang dibdib niya. Lumapit at tinaas ang kanyang baba. Nagtama ang kanilang mga mata. Nahihilo siya ng maamoy ang pabango ni Lucif na dati namang gustong gusto niya. Nagsiselos ka ba? Kaya mo ginagantihan si Angela? Tinignan niyang mukha nito. Nakakabwisit. Ang sarap lamutakin. Hala, ano nangyayari sa kanya? He's devastatingly handsome. Daig nitong mga artista sa kapugian. Hindi ako nagsiselos. Akin ang annulment at pipirmahan ko na para makasal ka na sa babaeng pinakamamahal mo. Sarcastic pa niyang sabi. Bakit nagmamadali ka? May kapalit na ba ako kagad? Sino bang nakipaghiwalay dahil sa iba? Hindi ba't ikaw? Bakit parang ikaw pang nagbabawal na makipagrelasyon ako sa iba? Malay ko kung may reserba ka na. Dati ka pang excited na makipaghiwalay sa akin. Sino ba? Si Elvis o si Carlo? Hindi ka na makakilala ng lalaking kagaya ko. Giginitong sabi na hinawakan ng panga niya. Sana nga, hindi na ako makakilala ng kagaya mo. Ang hirap mong kasama. Nakakapagod ka. Buti na lang nakalaya na ako sa'yo. Nga pala, magpapaimbestiga ka muna kung anong ginawa ni Angela sa mga nakalipas na taon. Na-aksidente siya at nagka-amnesia. May kumupkup sa kanyang pamilya na nakilala ko. Naniwala ka naman na kaagad? I know galit ka kay Angela, pero hindi mo siya kailangang siraan sa akin. Hindi ko siya sinisiraan. Ang sabi ko magpaimbestiga ka, kasi parang may mali sa kwento niya. Anyway, opinion ko lang yan. Bahala ka sa buhay mo. Bakit hindi mo nalang aminin na nagsaselos ka, kaya gumagawa ka ng kwento? What? Alam mo ngayon nga lang, gusto kong lambutakin ng mukha mo si Ines. Bagay kayo ni Angela. Perfect match. Parusahan mo na ako nang matapos na to. Alam mo kung anong parusa mo? Anitong sobrang lapit ng labi niya sa labi. Ngunit ilang segundo na hindi pa sumasayad ang labi ni Lucif. Pagdilat niya ay nakatunghay ito sa kanya. Yakapin mo ko. Yan ang parusa mo. Ayoko. Iba na lang. Yakap o halik. Pagkadinig sa pangalawang option ay otomatikong napayakap siya kay Lucif. Isinandig niya ang ulo sa dibdib nito. Dinig niyang tibok ng puso ng dating asawa. Bakit pakiramdam niya? Ay napayapa ang magulong isip niya. Tila may natural healing power ang init ng katawan nito. Bakit ang taong dahilan ng kalungkutan niya ang may kayang gamutin ng sugat ang puso niya? Kailangan niya ng makalayo. Hindi madali ang magsimula kung ganitong nakikita at nakakasama niya ang dating asawa. Naramdaman niyang mabining halik sa kanyang ulo. Napakahigpit ng yakap ni Lucif. Bigla silang naghiwalay nang madinig ang pagbukas ng pintuan. Nagsunuran kay Angela sa labas ng pintong mga kasamahan. Pagbukas ng pinto ay mabilis siyang lumabas. Biglang inumang ni Angela ang paa sa lalakaran niya kaya sa pag-iwas ay na-out of balance siya. Mabuti na lamang at nandoon ang mga tsismosa niyang kasamahan kaya nasalo siya ng mga ito. Anong parusang ibinigay mo kay Rosalie? A warning na huwag kang gagawa ng kahit na anong hindi maganda. Nangako siya hindi na uulit. Just a warning? Paano kung inatake ako sa puso dahil sa gulat? Parusahan mo siya. Nagmamaktol na sabi ni Angela. Angela, let's go shopping para lumamig ang ulo mo. Nagliwanag ang mukha ng babae sa nadinig. Okay, sige. Na-stress talaga ako. May nakita akong set ng jewelry. Bilihin natin ngayon. Tumango si Lucif at nauna nang lumabas ng room. Kinuha ni Angela ang bag sa table.
Guys, aalis na muna kami ng CEO. Sabi niya magsha-shopping kami para mawalang stress ko. Gagamitin ko ang black card niya. Para sa hindi nakakaalam, konti lang sa bansang may hawak na ganitong card. Mga mayayaman lang talaga. Unlimited ang laman. Kahit na milyon ng halaga, ay kaya kong bilihin gamit ang card niya. Pagyayabang nito. Miss Angela, magdala ka po ng payong sa labas. Malakas ang hangin. Baka umulan. Ani Tina. Excuse me, hindi ako kagaya yung kailangan maglakad at mag-commute. May mamahaling kotse at driver si Lucif. Anitong umirap at naglakad na papalabas ng opisina. Miss Lena, nasa payroll na ba yon? Wala pang nagagawang trabaho. Ani Tina. Tina, tumigil ka na sa mga pasaring mo at baka mawalan ka ng trabaho. Paalala niya sa katrabaho na naging kaibigan na din niya. Kulimlim ang panahon at malamig ang simoy ng hangin kaya naisipan ni Rosalie na maglakad sa malapit na park. Komportable ang sapatos na ibinigay ni Lucif. Masusubukan niya kung hindi sasakit ang kanyang paa. Nakausap na niya ang kanyang tiyahin na nasa probinsya. Doon na muna siya titira hanggang sa makapanganak. Napahawak siya sa kanyang tiyan na pipis pa. Hindi pa man ay humihingi na siya ng tawad sa anak na hindi nito makikilala ang ama. Habang naglalakad ay nadidig niyang pagtawag ng pangalan niya. Napailing siya dahil boses ni Lucif. Ang nadinig niya. Rose! Rose! Tawag ni Lucif. Napatigil siya sa paglalakad. Nakita niya itong nasa kabilang kalsada at kumakaway sa kanya. Akala niya ay kasama itong mag-shopping ni Angela. Tumawid ito ng kalsada, nakangiti ito sa kanya. Hinihingal ito ng lumapit. Kanina pa kita tinatawag, anitong napahawak sa tuhod. May paparating na jeep na sobrang bilis, mukhang nawala ng preno. Mabilis niyang hinila si Lucif. Bumagsak sila sa damuhan. Pumaibabaw siya dito. Inangat niya ang katawan. Nadinig nilang malakas sa salpok ng jeep sa poste. Okay ka lang, huwag kang mag-alala. Ani ang hawak ang dibdib nito tinaplos ang pisngi ni Lucif. Nakita niyang sindak sa mukha nito. Nagtamang kanilang mga mata. Napaupo silang dalawa sa damuhan. Nawalan din ng lakas ang tuhod niya sa muntikang aksidente. Bakit namumutla ka pa din, Aniya? Pinuksan ng bag at kinuha ang maliit na tumbler at pinainom ito ng tubig. Parang deja vu. Anito matapos tunggain ng tubig. Kumunot ang noon niya. Sa sunog sa concert, ang mga sinabi mo, eksaktong sinabi ni Angela sa akin nung niligtas niya ako. Hinaplos din niya ang pisngi ko. Kanina, akala ko nasa sunog ulit ako. Ani Lucif. Naawa si Rosalie na makita niyang takot sa mata nito. Netroba ka at labis na natakot mamatay. Kaya kapag nalalagay ka sa panganib, bumabalik ang alaalang yon. Sabi mo nasa concert ka din na naganap ang sunog. Oo, sino bang hindi taga San Marcos ang mawawala sa concert? Lahat ng kabataan nagpunta doon, kaya nga madaming nasawi. Isang malaking trahedya sa ating bayan. Anong ginawa mo that time? Mabilis ka bang nakalabas? Sumasideline ako na usherette ng time na yon, kaya kabisado kong entrance at fire exit. Nauna ko makalabas pero bumalik ako. Tumulong ako sa mga na-trap. Nakailang balik ako para iligtas sa mga nakulong sa loob. Nang dumating ang mga bombero, hindi na ako piniyagan. Kilala mo ba ako sino mga niligtas mo? Naku, hindi ko na inintindi o tinignan pang mga mukha. May babae at may lalaki. Bakit mo tinatanong? Wala naman, baka kako nagkita tayo ng panahon na yon. Magkakilala na ba kayo ni Angela nun? Butit na iligtas ka niya. Hindi ko pa siya kilala, bastang natatandaan ko ay may babaeng bumuhat sa akin para makalabas. Pagising ko sa ospital ay nasa tabi ko si Angela. Tumango na lamang siya, tumayo siya at pinagpag ang patan. Inabot ang kamay kay Lucif upang alalayan to. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tumanikod na siya at naglakad palayo ng walang tugon mula dito. Hey, saan ka pupunta? Padilim na. Umuwi ka na. Tila siya walang nadinig. Sumabay ito sa kanyang paglakad. Lucif, naiilang ako nakasama ka sa paglakad. Bakit? Bawal ba na maglakad sa plaza? Lucif, hindi ka pang karaniwang tao. Baka mamaya makidnap ka pa. Nasaan ang bodyguards mo? Nasa tabi-tabi lang sila. Umikot ang mata niya. Pumara siya ng jeep at sumakay. Sumunod ito. Manong bayad po, isa. Ani ang nagabot ng saktong barya. Kinalabit niya si Lucif. Ibayad mo ko. Wala akong dalang pera. Ay, gwapo't maporma, walang pera. Anong isang matandang babaeng katabi niya. Bakit ka sumasakay ng jeep? Wala ka palang pera, singhal niya. Hindi niya alam pero nairita siya sa mukha ni Lucif. Napaglilihan nga niya yata ito. Psst, Pogi, magkano kailangan mo? Akong bahala sa'yo. Anong isang bading sa harap nila. Wala siyang nagawa kung hindi ang ibayad si Lucif sa pamasahe. Nasa malubak silang daan. Mauga masyado kaya napahawak siya sa tiyan. May masakit ba sa'yo? Wala, singhal niya nang biglang huminto ang jeep.
Nasiraan tayo, aning driver. Pinababa sila ni Manong. May tinatawagan ito, nagpalinga siya. Nasa alanganing lugar sila, nagsisimulang pumatak ang ulan. Sa ilalim ka muna ng puno, anitong hinubad ang coat na suot at ipinatong sa ulo niya. Nilapitan nito ang driver at kinausap. Maya-may bumalik ito at nagalis ng t-shirt at binigay sa kanya. Napatingin ang mga stranded na pasahero sa mala Adonis na kakisigang nasisilayan sa kinakatikot na mga makina ng jeep. Maumbok ang biceps ito at may 6 na pandesal. Anong alam ni Lucif? Sa paggawa ng sasakyan at jeep pa, baka mas masira kaysa makumpuni. May tindahan ng mga mamahaling sasakyan ng mommy nito na isa sa negosyo ng mga Donovan. Napasulyap siya kay Lucif. Madumi ang kamay nito at pati mukha ay nagkagrasa na. Nakangititong kausap ang driver at napatangin sa kinatatayuan niya. Malapit nang matapos, sigaw nito. Inalis niya ang tingin dito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at madilim na rin. Okay ka lang? May hinahanap lang na piyesa si Manong tapos ikakabit ko. Anitong basang-basa ng ulan. Anong alam mo dyan? Baka lalo masira. Tumawag ka na lang ng tulong at baka kahit eroplano kaya mo mapasundo. Ano ka ba? Ngayon nga lang ako nagpapakitang gila sa'yo. Magagawa namin ito ni Manong. Huwag ka mag-alala. Trust me. Katabi nilang isang babaeng may karga ng 1 taong gulang na bata. Inabot nito si Lucif. Ngumiti si Lucif at binati ang baby. Himalang dumadalas ang pagngiti ni Lucif. Nakakapagtaka na humagikik ang bata. Gumawa na kayo habang bata pa. Maganda ang lahi nyo, huwag niyong sayangin. Anang isang pasahero. Sige po nay, gagawa po kami ng 10. Ani Lucif. Hinampas niya ang baraso nito. Tinawag nito ng driver. Ilang minuto lang inagawa ng sasakyan. Nasa biyahe na sila. Kay Lena na muna siya nakatira. Hindi pa niya nasasabi sa ama na hiwalay na sila ni Lucif. Ayaw niyang mag-alala ito, lalo na't dumadalas ang paninikip ang dibdib nito. Bumaba na sila kina Lena. Umuwi ka na, taboy niya dito at tumalikod na. Bumukas ang pinto ng apartment at nagulat pa siya nang nilawan nito si Elvis na may dalang payong. Anong ginagawa mo dito? Sita ni Lucif sa kapatid. Ikaw ang dapat kong tanungin, anong ginagawa mo dito? Alam ba ni Angela na nandito ka? Mapang-asar na sagot ni Elvis. Pumasok na siya sa loob bago pa siya nabwisit sa dalawa. Isasara ni Elvis ang pinto, ngunit isiningit ni Lucif ang sarili. Mamaya na ako uuwi, malakas ang ulan. Basa na rin ako. Sige po, Sir Lucif. Alanganing sagot ni Lena. Pumasok siya sa kwarto. Pinigil ulit nitong pinto at pumasok sa loob. Maliligo ako. Tignan mo dumi-dumi ko. Saan ang banyo? Malapit nang maubos ang pasensya niya. Lumabas na lang siya ng kwarto. Nakapaghain na ng hapunan si Lena. Rose, tawagin mo na si Sir Lucif. Lalamig ng pagkain. Ikaw nang tumawag. Boss mo yon. O kaya ikaw Elvis, tawagin mo kapatid mo. Ikaw na tumawag at baka magsuntukan lang kami. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Nakapatay ang ilaw. Pagbukas niya ay nakahandusay sa lapag si Lucif na nakatapis lamang ng tuwalya. Agad siyang lumapit, sinalakay siya ng kaba. Lucifer! Sisigaw na siya upang humingi ng tulong na bigla siyang hilahin nito at pumiibabaw siya dito. Sinil siya nito ng halik. Pinagsusuntok niya ang dibdib nito. Nanlaban siya ngunit higit na malakas ang lalaki. O sadyang marupok lamang siya. Unti-unting humihina ang kanyang depensa at natagpuan ng sarili na nagpapaubaya at tumutugon. Napakasarap ng halik na ipinagkakaloob sa kanya ni Lucif. Pinasok nitong dila sa loob ng kanyang bibig, nilalaro ang kanyang dila. Lasa niyang laway nito. Nakakaadik, ngunit biglang naalala ni Rosalie na hiwalay na sila. Inipon niyang lakas upang itulak ito bago pa siya malunod sa matamis na halik at magpadala sa karupukan. Akmang hihilahin siya nitong muli nang may kumatok. Rose, kakain na ng dinner. Sige, palabas na. Ani ang inaayos ang buhok na nagulo at mabilis na iniwan si Lucif. Tahimik silang kumakain na 4. Magaling magluto si Lena, pero kahit na masarap ang pagkain, hindi niya malasahan. Nalilito siya sa ipinapakita at ginagawa ni Lucif. Malakas ang ulan sa labas. Nagsali ng wine si Elvis at inabot sa kanya. Elvis, hindi pwedeng uminom si Rose, ani Lena. Bakit, may sakit ka ba? Ani Lucif, na bakas ang pag-aalala. Umiling siya. Hinawakan nitong kanyang kamay. Kung may problema ka, magsabi ka sa akin. Kahit sa ibang bansa, samahan kitang magpagamot. Binawi niyang kamay. Wala akong sakit. Umuwi ka na pagkatapos mong kumain. Wala kang tutulugan dito. 2 lang ang kwarto. Malakas ang ulan, saka wala akong sasakyan. Tawagan mo si Kurt. Sanay naman ang taong yun sa pang-abala mo.
Tulog na siya ng ganitong oras. Wow, kailan ka pa nahiya kay Kurt? Elvis, may kotse kang dala, hindi ba? For sure, uuwi ka na din. Isabay mo ng kapatid mo. Hindi ako uuwi. May pag-uusapan kami ni Lena. Nagkatingin na silang magkaibigan. Parehas ang problema nila. Ganito na lang, dito kayong dalawa sa labas matulog. Ani ang umakyat na sa kwarto niya at sumunod si Lena na pumasok naman sa sariling kwarto. Naglabas siya ng unan at blanket para sa 2 bilyonaryong bisita nila. Nilak niya ang pinto ng room niya. Nakita niya nagkatinginan ng magkapatid. Nagdasal na lang silang hindi magsuntukan ng dalawa at baka makasira pa ng gamit. Maaga siyang nagising. Napabalikwas siya ng maalalang Donovan Brothers. Malakas ang ulan kagabi. Agad siyang lumabas ng kwarto at halos sabay sila ni Lena. Nakita na lang shirtless ang dalawa. Nagluluto si Elvis at nagwawali si Lucif. Matatawa sana siya sa nasaksihan at gusto niyang kuhanan ng larawan o video. Kaso mas lamang ang pagkasindak at takot dahil napaka-inusual ng nangyayari. Akala niya ay umuwi ang mga ito. Breakfast is ready. Masayang bungad ni Elvis. Nagsasandok naman ng kanin si Lucif. Nagtama ang paningin nila ni Lena. Alam niyang iniisip din ito kung nababaliw na ba ang dalawang lalaki. Kumain sila ng agahan, madami siyang nakain. Dahil masarap ang luto ni Elvis. Sumakay silang 4 sa kotse, nito papasok. Diyan na lang kami sa kanto. Isang malaking chismis kapag nakita kaming bumaba. Sasakyang kasama kayo. Nakakaunawa naman si Elvis suminto sa kanto. Naglakad silang dalawa ni Lena. Akala ko ba, iiwasan mo na si Elvis? Sita niya sa kaibigan. Ikaw din, akala ko lalayuan mo na si Lucif. Napakakulit ni Lucif. Pinalayas ako sa mansyon kaso palagi sumusulpot. Kinakabahan na nga ako, baka malaman ang kalagayan ko. Pagdating niya sa opisina ay may bulaklak na naman na nakalagay ang pangalan niya, ngunit wala nakalagay kung kanino galing. Tina, sa'yo na lang itong bulaklak. Hala, baka galing sa secret admirer mo yan? Sino naman na magkakalakas ng loob na maligaw sa ex-wife ng CEO? Ibinigay sa akin, kaya sa'yo na. Aniya, dumating si Angela. Humahalimuyak na naman ito sa bango. Napirmahan mo na bang annulment papers? Anitong hindi pa nakakaupo. Umili lang siya. Tara, sasamahan na kita. Tumayo siya at sumunod para walang gulo. Anyway, gusto na rin naman niya na mapirmahan. At kukuhanin na rin niya ang kasunduang hindi pa napipirmahan ni Lucif. Delaying tactics ka pa. Hindi pwede sa akin yan. Gusto ko nang maayos ang kasal namin ni Lucif. Pinigil niya sariling magsalita. Pumasok sila sa elevator. Ikaw ba talagang nagligtas kay Lucif sa sunog? Nakita niyang gulat sa mukha ng babae. At bakit mo tinatanong? Anitong matari ang boses. Sa pagkakakilala ko sa'yo, mukhang wala kang kakayahang gumawa ng mabuti sa kapwa. Mabait ka lang kapag may mapapala ka. Imposibleng itaya mong buhay mo para sa iba. O ano naman sa'yo kung hindi ako nagligtas kay Lucif? Siya yun ang pinapaniwalaan niya at hawak ko siya sa leeg dahil doon. Kahit anong mangyari, akong pipiliin niya. Hayop ka talaga, akmang sasampalin niyang babae. Biglang bumukas ang elevator at may ilang empleyadong nag-aabang sa labas. Kaya kita ng mga to ang gagawin niya. Ang mga kasamahang judgmental ay nalaki ang mga mata. Siyang lalabas na masama, lalo na nang bumunghalit ng iyak si Angela. Nagmamadali itong tumakbo papasok sa opisina. Sasabihin ba niya kay Lucif na nagsisinungaling ang babae at hindi itong nagligtas sa kanya sa sunog? Mabagal ang lakad niya, baka hindi ito maniwala. Ngunit hindi niya hayaang malinlang ito ni Angela. Nasa kandungan na ni Lucif si Angela. Umiiyak ito at laking gulat niya ng manipula. Ang mukha nito at may bakas sa sampal. Hindi tumamang kamay niya, tuso talagang babae. Rose, ano bang ginawa mo kay Angela? Hindi ba sabi ko wag mo na siyang sasaktan? Wala akong ginagawa, umarte lang siya. Depensa niya. Magkakaila ka pa, tinamumulat na namumulang mukha niya. Nakatatong sampal ka daw. Muntik niya siyang magmura sa bintang. Lumapit si Lucif at hawak ang kanyang pulsuhan na mahigpit. Lucif, alam mo bang niloloko ka ni Angela? Hindi siya nagligtas sa'yo sa sunog. Lumakas ang hagulhol ni Angela. Parang gusto niyang palakpakan ng acting ito at bigyan ng award. Alam kong galit ka dahil nakipaghiwalay si Lucif. Dahil nagbalik ako, huwag mo ko sisirain. Anitong sumisigok. Ang tigas ng ulo mo. Sinungaling ka, Angela. Enough. Hindi ka na nakontento sa pananampal mo. Tapos ngayon gumagawa ka naman ng kwento. Sana nga gawa-gawa ko lang kaso umamin siya mismo sa akin. Ginagamit ka lang ni Angela. Hindi ka niya mahal. Paniwalaan kaya ni Lucif ang sinabi ni Rosalie sa kanya? Anong gagawin ni Rosalie para maipagtanggol ang sarili sa mga bintang sa kanya ni Lucifer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.